Boruto 2 Blue Vortex Chapter 7 Review. Huwag na natin patagalin, let's G. The Whereabouts of the Sun. Medyo focus nga ang chapter na ito guys kay Mitsuki. Sa first at second page nga ay makikita nga natin dito yung dialogue ni Mitsuki na I am the moon hovering in the darkness with no light of my own to cast. So sinasabi nga dito ni Mitsuki na siya nga ang buwan, pero kung wala nga daw araw eh hindi nga daw siya magkakaroon ng liwanag. Dahil yung araw nga yung nagbibigay ng liwanag sa surface ng buwan. Kaya nga daw kailangan ni Mitsuki ng sun o araw at sa kasalukuyan nga si Kawaki nga yung itinuturing na araw nitong si Mitsuki na magbibigay nga ng liwanag sa kanyang buwan. Pero deep inside nga tulad nga ng sinabi ko sa nakaraang video natin may duda nga itong si Mitsuki sa kung si Kawaki nga ba talaga yung sun na magbibigay sa kanya ng liwanag. Dahil as of now nga mukhang mahina nga yung sikat at ningning nitong araw na si Kawaki. So bakit? Alamin natin. Umatake nga dito si Mitsuki gamit ang kanyang Sage Nyx. Ngunit iniwas-iwasan nga lang ito ni Boruto ng walang kahirap-hirap. Nagtataka nga dito si Boruto kung bakit nga raw hindi si Kawaki yung nakakalaban niya ngayon. Sumagot nga dito si Mitsuki at sinabing it doesn't matter, ako yung kalaban mo ngayon, sa akin ka mag-focus. Pero dito nga nagsalita si Shikamaru at sinabi kay Boruto na si Kawaki nga daw knocked out cold dahil nga sa venom ng ahas ni Mitsuki na nakalason nga kay Kawaki nung sinadya nga ni Mitsuki na pakagatin yung ahas niya kay Kawaki upang iligtas daw ang buhay ni Kawaki mula kay Boruto. Dahil naiintindihan nga daw ni Mitsuki na yung lakas nga ni Boruto sa kasalukuyan sobrang overpowered nga daw. Dahil walang kahirap-hirap nga daw na nagawang talunin ni Boruto itong si Code. Itong si Code na mas malakas pa nga kaysa kay Jigen. Sobrang big deal nga kasi nitong si Code para sa Konoha Shinobi. Pero nagawa nga lang siyang talunin ni Boruto ng walang kahirap-hirap. Kaya nga daw sigurado daw itong si Mitsuki na sa ngayon nga daw kahit nga si Kawaki no match para kay Boruto. At kung maglalaban nga daw silang dalawa ngayon mamamatay nga lang daw si Kawaki. Pero hindi nga daw pwedeng hayaan ito ni Mitsuki na mangyari. Kaya nga siya yung humaharap ngayon dito kay Boruto. Sinabi nga ni Boruto dito na kung ganun nga raw mamamatay lang din si Mitsuki dahil sobrang laki nga daw ng agwat ng lakas nilang dalawa. Halimaw nga itong si Boruto. So sa loob nga ng 3 taon guys nagawa ngang lamangan ni Boruto si Kawaki pagdating sa lakas at kapangyarihan. It shows nga guys na masyadong overconfident itong si Kawaki sa lakas niya noon bilang isang Otosuki. Noon nga guys akala natin sobrang lakas na ni Kawaki dahil nasa kanya nga ang abilities ni Ishiki. Pero ngayon nga matapos nga ang 3 taon napag-iwanan nga siya ni Boruto dahil sa sobrang daming techniques at abilities nga na nalaman ni Boruto. Nadala nga rin ng kanyang training. At itong si Kawaki nga hindi naniniwala sa konsepto ng training at ninja way ng pagpapalakas. Kaya dito nga napatunayan na mali talaga si Kawaki sa paniniwala na ang ninja way nga hindi effective sa mga god level na kalaban tulad ng sinabi niya noon bago ang time skip. Gumamit nga dito si Mitsuki ng Snake Sage clones pero mabilis nga itong iniwasan ni Boruto. At bilang shadow clone user nga din sinabi nga dito ni Boruto na hindi nga porket marami mas maganda. At winawasak nga daw dito ni Mitsuki yung kalikasan. So mukhang isa nga sa mga pagbabago ni Boruto guys yung gusto niyang pinapreserve yung nature at kalikasan. Dahil ito nga rin yung pinagmumulan ng lakas ni Boruto siguro sa mga jutsu nga niya tulad ng Rasengan o Zuhiko. Si Boruto nga daw may kasalanan ng lahat ng ito. Bakit nga daw ba hindi na lang mamatay si Boruto para sa ikabubuti ng mundo? Sumagot nga si Boruto at sinabing hindi nga daw siya pwedeng mamatay dahil siya nga ang main character ng storya na to. Joke lang. At wala nga daw siyang panahon para makipaglaro. Kaya nga dito dinurog ni Boruto yung mga snake clones nitong si Mitsuki gamit lamang yung ilang slashes ng kanyang katana. Sobrang bilis nga dito ni Boruto at what a monster na nga lang dito si Mitsuki dahil nga sa bilis ni Boruto. Nagkaroon pa nga ng sabayan ng dalawang lightning style techniques dito. Pero after nga nito biglang sumulpot si Boruto sa harap ni Mitsuki na defenseless nga. Dito nga muntik nang putulin ni Boruto yung ulo ni Mitsuki. Huminto nga si Boruto sa last second pero sinabi nga dito ni Mitsuki na ituloy mo, tapusin mo na Boruto. Pero dito nga ibinanggit ni Boruto na akala mo lang na handa ka talagang mamatay. Pero ang totoo sadyang nawalan ka lang talaga ng pag-asa at desperado ka na. Dahil yung paniniwala nga daw ni Mitsuki hindi na ganon katibay. At hindi na nga daw faithful at buo ang tiwala ni Mitsuki sa paniniwala na si Kawaki nga ang sun. Kawaki, the sun that had been illuminating you, lost its radiance at some point. Kumbaga yung ningning nga daw ni Kawaki bilang isang bituin nawala na. Yun nga daw yung naramdaman dito ni Mitsuki. Sumagot nga itong si Mitsuki at in-invalidate nga itong si Boruto dahil isa nga lang daw siyang ungrateful na traidor at mapagpanggap. Pero dito nga sumagot si Boruto at sinabing kahit ano nga daw ang sabihin mo Mitsuki, at least alam daw talaga ni Boruto kung sino yung tunay na son ni Mitsuki.
I'm your son, it's that simple. Yan nga ang sinabi ni Boruto. Nagalit nga dito si Mitsuki dahil ang lakas nga daw ng loob ni Boruto para sabihin ito. Tinanong nga dito ni Boruto si Mitsuki na nagawa mo na akong mahuli, Mitsuki. Pero bakit hindi mo pa rin ako inaatake gamit ang ahas na ito? Alam nga daw ni Boruto na na-realize daw nitong si Mitsuki na hindi nga daw si Kawaki yung son ni Mitsuki. Dahil kahit ilang beses nga daw na lumapit si Mitsuki kay Kawaki, lagi nga daw dinay-deny at hindi hinahayaan ni Kawaki na bigyan ng liwanag si Mitsuki. Dahil makikita naman natin yan, yung treatment nga ni Kawaki towards kay Mitsuki sa mga previous chapters, na para bang isang weird stalker lang itong si Mitsuki para sa kanya, na hindi nga niya itinuturing si Mitsuki na matalik na kaibigan. Alam nga daw ni Mitsuki ito sa loob-loob niya, yet pinipilit pa rin niya na maniwala dahil desperado nga siya at hindi nga siya mabubuhay ng walang son. Hindi nga makapaniwala si Mitsuki dahil alam na alam nga ni Boruto yung mga nararamdaman niya. Kaya nga napatanong na lang siya dito na who are you? Sumagot nga dito si Boruto na huwag kang mag-alala. Wala daw siyang balak na patayin si Kawaki. Though may mga bagay nga daw na kailangan nilang ayusin bilang brothers, silang dalawa ni Kawaki. Hindi nga ako sure dito guys, pero sa tingin ko nga may kakayahan din itong si Boruto na maka-feel o makaalam ng mga feelings ng mga tao. Maybe nagmamanifest na nga siguro yung ibang mga abilities ng Jogan ni Boruto. Mukhang sineset up na nga siguro ng mga Boruto writers ang muling pagbabalik ng Jogan sa Boruto manga. Pag-uusapan pa natin yan sa mga next videos. So nagtanong nga ulit si Mitsuki, bakit mo pinatay ang Lord 7? Sumagot nga itong si Boruto na ang 7th Hokage nga daw ay buhay at safe. Pati nga ang kanyang mom or rather asawa ng Lord 7 ay buhay din at safe. And that's all I can say, sabi ni Boruto. Dito nga rin sinabi ni Boruto na Mitsuki, naniniwala nga ako na kaya mo ring mag-shine on your own. Pero kung gusto mo talaga at kailangan mo talaga ng isang son, puntahan mo lang ako anytime. Nagulat nga dito si Ino at Shikamaru dahil sa narinig nilang buhay pa nga si Naruto. Kaya nga lumayo si Boruto kay Mitsuki at dito nga ay kinausap ni Boruto si Shikamaru. In-explain nga dito ni Boruto yung summary na dahil nga sa omnipotent shinjutsu ni Eida ang memories nga daw ng lahat ng tao sa mundo na-rewrite o naiba upang ma-reflect nga daw yung kagustuhan ni Kawaki through Eida. At itong impormasyon nga daw na ito ay makakalimutan din ni Shikamaru as time goes by dahil hindi nga daw ito yung unang beses na narinig ito ni Shikamaru. Dati na nga itong sinasabi ni Sarada at Sumire ng paulit-ulit sa kanya ngunit lumalabas lang din ito sa kanyang isip o kokote. Parte nga daw kasi ito ng kapangyarihan ng omnipotent shinjutsu, ang alisin ng kahit anong duda ng mga taong apektado nito. Pero ang mahalaga nga daw ay kailangan daw tandaan ni Shikamaru na ang buhay daw ni Kawaki at Boruto ay nag-switch nga. Ito nga lang daw yung dapat niyang isipin para hindi makalimutan na kakampi niya si Boruto. Pero yung fact nga daw na nagawa itong ma-figure out ni Shikamaru ng mag-isa lamang sa mga nakaraang chapters super impressive nga daw para kay Boruto. It just shows na sobrang talino at genius nga talaga itong si Shikamaru guys. Sumagot nga si Shikamaru at sinabing paano nga daw ba nila mare-reverse ang shinjutsu na ito. Sumagot nga si Boruto at sinabing hindi nga daw ito pwede. At hindi rin naman ito mare-resolba yung problema sa pagitan ni Boruto at Kawaki. Isinil nga daw ni Kawaki si Naruto para protektahan nga siya mula sa mga Otsutsuki na katulad ni Boruto. Nagsalita nga si Shikamaru at sinabing kung siya nga daw si Boruto, papatayin lang daw niya si Mitsuki then i-rescue na si Boruto, ganun kasimple. Pero sinabi nga dito ni Boruto na ayaw nga daw niyang patayin si Kawaki, gusto nga lang daw niyang durugin yung paniniwala ni Kawaki sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Same method nga kung paano nagkaayos si Naruto at Sasuke noon. Sa huling panels nga makikita nga natin dito si Jura na nagbabasa ng mga libro. Nabanggit nga dito ni Jura yung human truths na the more you learn, the less you actually know. The more knowledge I acquire, the more questions arise, and the more things that I don't know. Knowledge reveals ignorance. At hindi nga daw nasasagot ng mga librong ito ang tunay na sagot sa tanong ni Jura na kung nasaan nga daw ba ang 7th Hokage na si Naruto na balak niyang patayin.